Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga konting tips na pwede nating i-share kung paano tayo tumagal sa amo, kung paano natin makuha yung loob ng amo, kung paano maano natin na medyo okay yung amo natin. Magawa natin ng paraan yung katarayan nila. So, kasi guys, yung mga mostly na mga amo dito parang galit sa mundo kasi nga stress sila sa trabaho and pag uwi sa bahay, napagbubuntunan ka talaga. So, first is, ano mo lang parati na ano ka sa sarili mo. Be yourself and pakita mo na matalino ka kahit hindi. Pakita mo lang advance ka mag-isip na katulad nung nakaraan, hindi niya sinabi sa akin na magluto ng ng tinapay, gumawa ng tinapay, pero wala siyang tinapay pag uwi and ang almusal nila dito is tinapay. So hindi na ako nagtanong kasi nasa kwarto na siya. Ginawa ko na lang, gumawa na ako ng tinapay and nung nagmamadali siyang lumabas, gusto niya atang habulin kasi akala niya pumasok na ako sa kwarto. Pagpunta niya sa kusina, kasi may ilaw pa doon, nakita niya ako gumagawa ng tinapay. So, sa mga konting bagay na yun, malaking pasalamat na yun sa kanila. Alam nila na mapagkakatiwalaan ka sa mga bagay na dapat, hindi lang yung parating rason mo. Hindi ko alam, ay ganyan, ganyan. So, mas maganda na alam mo. Alamin mo, ganon. Para naman wala kayong masyadong problema. And the next is obserbahan nyo kung ano yung ayaw niya. Yung ayaw ng amo ko dito, nakikita ko siyang nakahubad. Ayaw na ayaw niya na yun and ayaw na ayaw niya atang makipag-banding ako sa lalaki. Hindi naman ako nakipag-banding na talagang malala. Siyempre nakikipag-usap sa akin yung lalaki. Alam nga naman, tarayan ko yan. And then, hindi lang naman yung lalaki, nandyan din yung bata. Bali, 3 kami nag-uusap. And siya kasi may ginagawa doon kung ano-ano, ayaw niya pang kumain. So, napapatanong sa akin yung amo kong lalaki. And siguro, ayaw niya din na makipaglaro ako sa Nagsiselo siya guys, pero hindi niya nilalaro yung bata. And then, sumali yung tatay, kasi naglaro kami ng bata. Sumali yung tatay. So, kami ng 3 yung naglaro. Dahil doon parang nagselo siya. Kasi nga, siya dapat yung kasama. Nag-iinarte siya. Parang doon siya nagalit. Kaya, kailangan observe nyo kung ano yung ayaw at gusto niya. At least alam ko na ngayon na kailangan pagka ganyan, hindi ako masyadong makikipaglaro. Hayaan ko na sila and hindi ko masyadong kakausapin yung amo ko lalaki. Kasi yun yung minsan pinag-iinitan niya ako dahil doon. And then, wag nang magpautos kung ano yung nandyan. Pag nakikita mong madumi, gawin mo na. Lalo dito guys, hindi niya ako inutusan about sa mga bagay-bagay. Kaya kailangan advance ka na mag-isip. Lalo yung mga konting bagay na alam mo na iuutos din yan sa'yo. Unahan mo na, gawin mo na agad. So, ganun yung ginagawa ko. Inuunahan ko na minsan para wala na masyadong madaming utos. And, binabagalan ko din yung trabaho ko para saktong 2:00 ng hapon. Tapos na ako sa mga trabaho ko, aakyat na ako dito sa kwarto ko. Matulog ako ng 1 oras. Pero dahil kakadot-dot ko ng cellphone, yung 1 oras na yun, nagiging 20 minutes na lang. Oh my goodness. So, ayun lang. And, hindi ko pinapakialaman yung pagkain nila, guys. Huwag niyong pakialaman yung mga pagkain nila hanggat di sinasabi. Kasi minsan yun yung kinakagalit nila. Kapag hindi binigay sa'yo, huwag mong kunin. Kapag nasa ref yan, hindi binigay sa'yo, huwag mong pakialaman. Ganon yung natutunan ko. And natutuwa siguro yung amo ko sa akin. Kasi kung anong mga nilagay niya, hindi ko talaga kinakain. Kahit yung talong, pasira na yan. Gusto kong kainin. Pero hanggat hindi binibigay, hindi ko hinihingi or hindi ko niluluto. So, antayin ko munang sabihin sa akin na itapon or ganto kasi hinihingi ko yan. Ayan. So, yung isa kong viewers kasi daw, niluto niya yung pagkain na hindi siya nagpaalam. So, na-shock yung amo and medyo hindi natuwa. And then, yung isa naman, wag talaga mangialam, wag kayong magluto-luto dyan. Kahit ako gusto ko magluto-luto sa kusina, pero hanggat ayoko kasi ayoko na ma-issue. Ayan. And then, napapansin ko yung amo ko, dati, hindi niya pinapatay yung ilaw, pero ngayon napapansin ko siya, parang nagtitipid siya sa kuryente, pinapatay niya na yung ilaw sa CR. So, sinusunod ko siya. Ngayon, pinapatay ko na yung ilaw sa CR. So,
pansinin nyo kung ano yung mga ginagawa niya para next time, magaya nyo para wala ng problema na hindi niya na kayo sasabihan na sa sunod na patayin mo naman yung ilaw sa ano kasi ganyan. So kung nakita mong ginawa niya na, susundin mo na lang. Ganun kasi ginagawa ko pag nakita ko siyang ginawa niya yung bagay na yan ng ganto pagkagawa. Next time na makita ko, ginagawa ko yan ganto sa ginawa niya. Katulad nung lagayan ng mga baso-baso nila ng toothpaste sa CR, iniba niya yung lagay. So yun na yung sinusunod ko, hindi na yung dati na lagay niya. Ayan, so yung mga bagay na ganyan, dapat observant kayo. And then, bawal mag-cellphone, nakadepende. Pero as long as bawal muna mag-cellphone, lalo kapag bago. Kasi ako guys, nagsi-cellphone ako, nakikita ko yung oras ng YouTube ko is Facebook ko is 2 hours lang every one day. Ganun lang. Pero sa Pinas dati guys, umaabot yan ng 10 hours. Isang araw, 10 hours yung Facebook ko. Ganun ako kalala. Maliban pa dyan, meron pa akong YouTube, meron pa akong Instagram na pinagkakaabalahan. Ay, grabe talaga sa Pinas. Wala na talaga ang hapdi ng mata ko kaka-cellphone. Pero dito, nababawasan ko siya. And tingnan mo naman, tumataba na ako kahit papano. Hi, thank you Lord. Ayan, so, wag muna kayong mag-cellphone. And then yung kaibigan ko, kinakapan siya kung may cellphone siya. Yung Indonesian na, ano nito, katulong ng parents ng amo kong babae. Nakita niya na inipit yung cellphone dito sa gilid ng helper. Grabe na yung wala niya guys, nagwawala na siya sa galit na siya. Kaya kayo ingat kayo, huwag kayong mag-cellphone lalo pag napapansin nyo na ayaw. Yung amo ko, napapayagan niya ako mag-cellphone kahit na merong CCTV dyan. Kasi, yun nga, nagte-text siya sa akin minsan kung ano yung mga kulang, kung ano. Kaya chine-check ko yan minsan kapag nasa nasa kusina. Basta nakikita niya yan, check lang ako kung meron siyang chat na nagtatanong. And then pagkatapos nun, alis na ako. So, kailangan ko kasi mag-reply kasi may mga tinatanong yan siya minsan na on the spot. Kailangan ng reply. And minsan, pag hindi niya ako machichempuhan na hindi ko talaga hawak yung cellphone, akala ko nandyan sila. Pag hindi ko talaga hawak yung cellphone, maririnig ko na lang yan, magsasalita na yan siya dyan sa CCTV, na sasabihin niya, check mo yung cellphone, may message ako sa'yo. Lalo guys, pagkakasama ko yung bata, hindi talaga ako nagsi-cellphone. Yan talaga yung iniiwasan ko. Kayo, kapag kasama nyo yung bata, wag talaga kayong humawak ng cellphone kasi hindi nyo nababantayan. And the more nakasama nyo yung bata, the more na nakatutok yan sila. I-review nila yan kasi kasama mo yung bata. Kaya mag-ingat kayo. And hanggat maaari, wag muna magagamit nyo naman yung cellphone. Ako dati dito ko lang yan nilalagay yung cellphone ko buong araw. Pero nakakapagod kasi lalo pag nasa kusina na ako. Minsan wala na akong ginagawa sa gabi. Mga alas 6:30. Pinapagawa niya na yung bata ng assignment. So silang dalawa na dyan sa mesa. So ang boring ko na doon sa kusina kasi tapos ko nalutuin yung iba. Inaantay ko na lang yung signal niya. Nalutuin ko yung gulay, ganto, ganyan. I-bake ko yung karne. So habang inaantay ko yan, wala na akong magawa. Tapos ko na lahat. So magsi-cellphone ako doon. Minsan nakikita niya ako. Isang beses kita niya ako nung medyo bago-bago pa ako dito. 4 months ata ako noon. Nakita niya ako nag-cellphone. Tapos nung napansin ko nandiyan siya, tinago ko kaagad doon sa gilid. So natawa siya sa akin. And parang simula nung nag-away kami na nakita ko siyang nakahubad, galit na galit ako sa kanya kasi anong oras na hindi pa niya ako pinapatulog. So pinapakita ko sa kanya na habang nagsasabi siya ng lulutuin kinabukasan, hindi ako nakatingin sa kanya, nagsi-cellphone ako. Pinapakita ko talaga sa kanya na galit ako nung time na yun. And kung sinita niya ako nung time na yun guys, na bakit ka nagsi-cellphone, ganto-ganto, doon siguro magsasagutan kami kasi konti na lang talaga. Inaantay ko na lang siyang sumabog nung time na yun. Wala na akong pakialam kung hindi matatapos yung bahay, pero nung time na yun, galit din talaga ako. Kaya, buti naman pinabayaan niya lang ako na nagsi-cellphone habang siya nakikipag-usap sa akin. Okay, gumagano lang ako. Okay, galit talaga yung mukha ko. Nakaganto talaga, tapos nagsi-cellphone lang akong ganun. Yan, nakaganyan lang ako. Hindi talaga ako nakikipag-usap kasi galit talaga ako. Pero dahil doon, parang na pinabayaan niya ako kasi alam niya naman yung limit ko. Kapag nagsi-cellphone ako, kapag
merong mga chat or ganyan, mga 2 minutes ako mag-cellphone, lapago ka agad yan, diretso agad ako trabaho. Hindi yung makikipagtawanan pa ako sa cellphone, makikipag-anuhan, hindi ako ganun. Alam ko yung limit ko, kaya kayo dapat alam nyo din, and huwag nyo abusuhin yung kabaitan ng amo nyo para hindi kayo machorba. Ayan. And guys, so iiwasan nyo muna mangutang kasi lalo gagamitin nyo yung address ng amo nyo. Pagka hindi kayo nakapagbayad, tatawagan kayo niyan. Maraming na-terminate dito na mga helper dahil sa utang. And natakot ako kasi ngayon parang alam ko talaga, alam nila na nagbablog ako. Hinahanap lang talaga nila kung anong channel yung binablog ko, anong channel ako. Hindi nila mahanap-hanap kasi yung nahanap ng amo kong lalaki, yung dati kong YouTube. Pero nung nakaraan, kaya hindi ko na sinusuot yung damit ko. Meron akong damit dito guys na merong pangalan ng YouTube ko. Etong damit na to, meron tong pangalan ng YouTube channel ko. Ayan. Dito sa gilid, nakamark yan, Alea Jen. So, binasa to nung nakaraan ng amo kong lalaki. Sabi niya, pangalan mo yan? Tapos, nashock ako. Tinupay ko kaagad ng gando. Sabi niya, it's okay. Pero hindi. Mahuhuli niyo ako dahil dito. So, tinupay ko talaga. And hindi ko na siya ngayon sinusuot masyado. Hindi na talaga, parang hindi nila masyadong napapansin na suot ko to kasi nga may pangalan ko and baka mahuli ako. Okay na yung, tsaka binago ko yung pangalan ko sa Facebook kasi pwede nila ako makita doon. Ayun lang. So, ano pa ba? Dapat parati kayong nakangiti guys. Yun nga, nung nakaraan hindi niya ako binabate. 2 araw, bilang ko talaga. Sabi ko sa kanya, magandang umaga, madam. Yung parang ganun. Huwag ko na lang i-English. Parang wala siyang narinig. Punyeta. 2 araw. Sabi ko, punyeta ka. Pag bukas talaga, hindi ka pa talaga sumagot. Hindi na ako magmamagandang umaga sa'yo. Tapos, nung last, sumagot na siya. Nung pangatlong araw na, ay buti naman, medyo okay na. Ay, Diyos ko, baka mamaya pag nakita ko siya, hindi na talaga ako mamamansin sa kanya sa umaga. Bahala siya dyan. And then, magkusa lang kayo always sa trabaho niyo. Huwag kayong magpapautos. And then, yung mga nakikita yung mga oil sa kusina, kuskusin nyo yan guys. Ayaw na ayaw nila. Lalo nangangamoy yan siya. Yun, madulas yung sahig. Ako guys, napaka-ano ko sa map. Diyan ako mabusisi sa paglinis ng sahig. Kasi minsan yung amo ko, kapag gusto niyang tinitest yung linis ko, hindi siya nagchichinelas sa sahig. Kaya napapansin niya yan kapag madumi. And wala yan siya nakikitang dumi. Kada gabi ata, inaangat niya yung paa ng anak niya kasi hindi yan nakachinelas yung anak niya naglalakad dito sa loob ng bahay. Kaming 3 nakachinelas kami. So, inaangat niya yan sa gabi, chine-check niya kung madilim or Kasi nung nakaraan, madaming alikabok nung bago pa lang ako dito. Syempre, hindi pa ako naturuan kung paano maglinis ng sahig. So, ang dami talaga. Ang itim na ng paa ng anak niya kasi walang linis-linis. Pero ngayon, hindi na. Wala na. Malinis na tong bahay. So, ayun lang. And, more careful kayo sa paglinis sa kusina. Malinis parati. And yung CR nila na ginagamit, linisin yung maigi. Ayun lang. And then, huwag kayong magnakaw. Isa yan sa pinakaayaw nila. Magnakaw guys. And kumuha ng mga bagay na hindi nagpapaalam sa kanila. Ayan. Magnakaw, ayaw talaga nila yan. Minsan pinapainan nila ako pero hindi ako kumuha. Meron nga yung laruan yung bata na merong ampaw sa loob. So, merong laman na 20. Gusto kong kunin kasi minsan wala na akong budget. Pero pinipigilan ko yung sarili ko. Inisip ko 20 lang yan. Kasi, nilalaro kasi ng bata, saan na napupunta minsan. And then, napapabayaan. Hindi alam ng bata, guys, yung pera. Hindi niya kilala yung pera. And nalalaro niya yung minsan nilalagay niya sa laruan ng bag ko. Kaya minsan nakikita ko doon, sabi ko gusto kong kunin. Kasi, para sana, minsan kasi wala akong pera. Pambili ko sana yan. Pambawi man lang sa mga nabili ko para sa sarili ko na dapat binibili nila. Pero inisip ko, hindi, hayaan mo yan dyan. Kasi 20 lang yan eh. Malaking bagay yung honesty talaga. Kaya, I try my best na wag, yun lang, yung 20 lang yung napag-interesan ko. Pero isang beses lang yun, hindi ko na ginawa. Yun lang. Pero yung ibang bagay, hindi. Yun lang. Ayun lang. And then, sanayin yung sarili na gumising ng maaga. Gumigising naman ako maaga. Hindi pa naman ako na late. Tinatry ko talaga. Guys, yung tips para makagising ng umaga,
pag alarm nyo, wag na agad kayo magsabi na 5 minutes pa, 5 minutes pa. Yung 5 minutes na yan, pag nakapikit ka, pag nakatulog ka, magiging 1 hour mahigit yan. Malimpungatan ka. Hindi ako pwedeng mag 5 minutes kasi kailangan kong magluto ng pagkain ng bata. Malate lang ako ng 10 minutes na bangon. Kailangan kasi, naluto na, 45 minutes yung kanin, kaya kailangan 5:50 or 6 nakasaing na ako para saktong 7 kasi umaalis sila. Kaya kailangan bago mag 7 luto na yung kanin, luto na yung iba. Kaya hindi pwede yung 5 minutes sa akin. Kaya thankful naman ako kahit papano. Minsan kahit pagod na pagod ako, I try my best na gumising. And guys, matatapos na yung day off ko. Pero nag-enjoy ako ngayong araw. Ayun lang, napagod ako. And then, ayun, thank you so much for watching. I love you all. Bye-bye.